Thousands of passengers are already flocking to the Parañaque Integrated Terminal Exchange ahead of the Undas break. Now let's get the situation from Mobile Journal, Evan Tarinque. Evan, you're there again. A year has passed. Yes, Diego, Angela, no? And compared kahapon, no, mas nakikita nga natin mas makapal na yung dami ng tao ngayon compared kahapon. And so far, nakita nga natin na doon sa binigay sa ating data ng pamahalaan ng PITX, around 52% na ng mga bus papuntang Bicol, yung fully booked na. And actually, kanina nung inikot natin yung mga ticket booths, mas makapal na rin yung dami ng tao ngayon. Actually, pwede ko kayong ikot ngayon habang nandito tayo. No? Medyo malapit na rin naman tayo dito sa may ticket booth 1 ng PITX. Ikot lang natin yung camera. So, ayan, lakad lang tayo medyo palapit dito. Nakikita naman natin. So far this morning, medyo maluwag pa naman yung daraanan ng mga tao dito sa second floor ng PITX. Pero banda doon sa may gates kung saan naghintay yung mga pasahero, makikita natin medyo makapal na yung crowd. And dito naman ito yung ticket booth number 1 dito sa loob ng PITX. Dito karamihan bumibili ng tickets papuntang Bicol region. Yung mga kapatid natin na pasahero. Ayan, nakikita natin kahapon, kung ikukumpara natin, pa isa-isa, dalawa-dalawa yung number ng tao. Pero ngayon, nakikita natin, medyo mas nakapal na siya compared doon sa pakita natin kahapon. At Yes. ito, pakita na rin natin yung ilang nakapaskil na fully booked dates. No? Wala Ito nakita na. natin. Ito yung sa Daet. No? From 26 up to 31, no? Makikita natin, fully booked Fully na booked na. yung mga biyahe na iyan, no? Ganon din dito sa may pakita rin natin na wala na kuya yung nakalagay dito na isa po. Wala na. Pero may isa pang nakapaskil dito na isa pang schedule ng mga bus. Nakita rin naman natin doon na fully booked na rin yung ilang mga bus ngayon. Kaya naman kanina yung mga nakausap nating nakapila dito, no, naswertihan daw na nakakuha pa sila nung last ticket na gusto nilang oras ng biyahe, no, kasi sa ganitong time na ng uwian, pahirapan na makakuha nung gusto nilang timetable. No, usually gabing-gabi na or masyadong maaga naman yung mga makukuha nilang mga tickets. Evan, I wanted to ask you kasi palang ini-encourage ng PITX na kumuha ng ticket online. So yung mga nakikita natin na pumipila pa rin na medyo madami, no? Sa physical ticket booths. Are they chance passengers na nagbabakasakali makaswerte? So far sa ngayon, no, Diego, hindi pa sila chance passenger. Okay. No, pero depende pa rin yan doon sa bus line na kanilang sasakyan, no? Kasi yung mga napuntahan nga natin, karamihan sa kanila, fully booked na talaga, no? Kaya yung iba humihirit na baka pwede sa November 2 or November 1, no? Unfortunately kasi may mga bus lines kasi na sarado or hindi operational on November 1. So kaya pinapayuhan din sila na i-check din yung mga bus companies na bibilan nila ng ticket, no? Kasi baka magulat sila pagdating dito, wala pa lang biyahe yung bus line na yon pauwi sa kanilang probinsya. Ano yung mga bestseller natin dyan, Evan, sa mga destination? Marami talaga actually pa, Diego, no? Yung papuntang Bicol region. Ito yung saka yung sa Sorsogon, no? So silang dalawa yung talagang fully booked, no, na kahit before pa, no, sila talaga yung nagkakaubusan ng ticket. Yung usually nga pag ganitong peak season, makikita natin yung pila lumalagpas pa, nag-aahas pa yan. Pero dito sa likuran natin, ito yung ticket booth number 4. Biyaheng pa Bicol din to. Bicol, Sorsogon, Catanduanes at Camarines Sur. Ito rin yung mga rutang talagang maraming pasahero, no? Pero siniguro naman ng pamahalaan ng PITX na ready daw yung mga bus companies na magdagdag ng additional bus trips kung sakali mga kulangin talaga yung biyahe ng bus ngayong Undas. Diego? Alright, of course, lastly on my end, Evan, kamusta yung security dyan sa PITX? And of course, are there any untoward incidents that were reported so far? Angela, so far, no, kanina nakita natin nag-ikot-ikot yung kawani ng PNP at nag-ikot din yung Land Transportation Office or yung LTO dito sa loob ng terminal. Chine-check din nila yung hindi lang actually yung roadworthiness ng mga bus dahil
pati yung mga ating mga bus drivers, chine-check din nila. Actually ngayon, ongoing yung isa pang drug testing, no? Random drug testing na isinasagawa ngayong umaga. Kahapon nagkaroon, ngayong umaga mayroon pa rin, no? Kahapon around 160 yung tines na mga bus drivers, no? At and so far fortunately wala pa namang nag-positive na bus drivers doon sa mahigit 160 na kanilang itines, no? Pero so far, no, nagpaalala pa rin yung pamahalaan ng PITX na bawal pa rin yung pagdadala ng mga matutulis na bagay, mga barrel, flammable materials, dahil kanina doon sa latest update na nakuha natin from yesterday, nasa around 70 na yung mga confiscated items na nakuha nila doon sa mga pasaherong dala-dala itong mga ipinagbabawal na bagay nito papasok sa loob ng terminal. Angela. Alright, maraming salamat sa iyong oras, sa Ivan Tarinque, our mobile journalist reporting live from PTEX.